Ito na naman tayo. Magkukwentuhan na naman tayo, syempre. Oh, nagulantang ba kayo sa nangyari ngayon? Huwag na kayong magulat sa nangyari ngayon. Kayo naman. Kayo magulat. Hindi pa ba naman natin ini-expect yan? Imagine mo. Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang laki ng at stake dito, sobrang laki ng kailangan nilang pagtakpan. Malapit na ang eleksyon eh. O, sa sobrang laki ng kailangan nilang whitewash, smoke screen, lahat gagawin nila. Nakita nyo naman kung ano yung sinabi ng mga Brave 22. Marines pa rin ang tawag natin dyan. Because once a Marine, always a Marine, sabi nga nila. O, so, nakita nyo naman kung gaano kalaki yung mga pinag-uusapan na pera. Hindi ba? O, magkano yan? Parang trilyon yan eh. Since 2022, nagnanakawan ng mga buwakan ng inan yan. O, since 22, 23, 24, 25, tapos ngayon 2026. O, gaano kalaking pera yan yung kanilang kinulimbat? Napakalaki, mga bossing. Enough yan, pera na yan para mabili nila ang lahat ng pwede nilang bilhin. Kasi dito sa Pilipinas, ang may paninindigan dito yung mga paninindigan pala ng tao rito. Ano yan? May presyo. Ganyan na tayo. Ganyan na naka-embed na yan sa ating mga DNA. Yan nga yung gusto nating baguhin eh. Panahon pa lang ng mga Kastila, ginawa na tayong aso. At nasa dugo na natin yan, yung pagiging aso na kung sino ang magpapakain sa atin. Aminin natin to. Maaring masasaktan tayo rito pare-pareho. Pero ito ang katotohanan eh. Ito ang katotohanan. Kung sino ang magpapakain sa isang aso, yun ang kanyang amo. Yun ang inilagay sa utak natin at sa lahi natin netong mga Espanyol na ito. And tandaan natin, tatlong lahi ang sumakop sa atin. Tatlong lahi. Espanyol, Amerikano, tsaka mga Hapon. Yang tatlong lahi na yan, binaboy tayo niyan. Sobrang baba ng pagkatao natin, mga bossing. Sobrang baba ng pagkatao natin. Kaya nasa natin yan, nasa balat talaga natin, nasa dugo at balon-balunan atay natin yan. Yaang utak na basta lang tayo, basta makaraos lang tayo sa kahit na sa papaanong paraan, ipagkakanuno mo lahat ng pwede mong ipagkanuno basta mabusog ka lang. Yan nga yung ibinabago natin eh, hindi ba? Yan nga yung dignidad na ibinalik sa atin ni Pangulong Duterte. Kaya nga si Pangulong Duterte, inassert niya yan eh sa mga Amerikano at kung sino-sino pa ang may mga interest dito sa Pilipinas. Ang sabi niya, wala akong paki sa inyo. Ang interest ko is tayo, ibangon ang dignidad ng mga Pilipino. At nangyari yan nung panahon ni Pangulong Duterte eh. Ang problema, wala, bumalik na naman tayo doon sa ugaling yung ang tingin sa atin Indio, di ba? Ganyan yung mga mga Espanyol nung araw kung kayo nag-aral ng history. No limitangire, hindi ba? Ang tawag sa atin ng mga Espanyol, Indio, mga bobo, mabababang uri. Ngayon, yung mga Espanyol na yan, ayaw nila hanggat maaari tayo mga Pilipino umangat ang buhay natin, magkaroon tayo ng sariling boses, magtanong tayo, ayaw ng mga Espanyol yan. Kasi nga, pag tanga ka, hardinero ka, maglulupa ka, mababa ang uri mo, mataas kami. Ganyan ang klase ng buhay natin for so many years, actually 300 plus to 400 years na ganyan ang trato sa atin. So, sa mga saling lahi natin for how many hundred years, mga bossing? How many centuries? How many centuries, mga bossing? 3 centuries na ang tingin sa atin, ang trato sa atin ay parang mga hayop, mabababang uri, mga aso. Kaya tayo, gagawin natin ng lahat para para kahit papaano umangat-angat lang yung ating buhay. Tapos pagkatapos noon, ibinigay naman tayo sa mga Amerikano, tapos pagkatapos pinasok naman tayo ng mga Hapon, ng mga Manyakis. Ganyan na nangyari sa lahi natin. Ngayon, itong mga namumuno sa atin ngayon, yung mga malalaking tao na namumuno sa atin ngayon, lahat yan mga lahing mga mapang-api yung mga yan. Yung mga old rich na yung mga Espanyol na mga bilyonaryo na yan sa Pilipinas, ang tingin pa rin sa atin yan, maliit na tao. Kaya nga, mga bossing, ayaw nila, parang pa rin para yung gobyerno ng Pilipinas, naka-pattern yan sa Espanyol, lalong-lalo na sa Amerika, diyan naka-pattern yung ating gobyerno.
Kaya ganyan na lang ang pang-aabuso ng mga nasa gobyerno sa atin dahil sa sobra-sobrang kapangyarihan nila na supposedly ang taong bayan ang kanilang pinagsisilbihan pero hindi, ang mga sarili lang nila ang kanilang pinagsisilbihan. Nagkaroon tayo ng isang presidente dito sa Pilipinas na nagbigay sa atin ng dignidad, nagtaas sa level ng dignidad ng mga Pilipino, si Pangulong Duterte yan. At umaasa tayo na maibalik ang dignidad na yan. Papaano? 2028. So, ine-expect ba natin tong mga nangyayari na to, itong mga palitan? Oo, ine-expect na natin yan. Sinabi naman yan ni Alan Peter Cayetano na bilisan nyo na, I am willing to step down basta sumunod lang tayo sa batas. Hindi ko tatanggapin yung ginawa ninyong pang-agaw ng kapangyarihan. Alam nila na nang-agaw sila ng kapangyarihan. Bakit? Kasi tinan mo, kanina naglagay ulit sila ng mga tao sa mga komite. Kung makikita nyo yung Blue Ribbon na committee, nilagay ulit nila nag-elect ulit sila ng mga tao o nag-assign ulit sila ng mga tao dyan sa mga committee na yan. Ibig sabihin nun, they are also acknowledging na yung ginawa nila noong June 11 ay kasalanan. Yung ginawa nila noong June 11 ay pagtataksil sa bayan. Ginawa nila noong June 11 ay paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Kasi kung talagang kinikilala nila yung legality nung ginawa nila nung June 11, sana hindi na sila nag-hire o naglagay ng mga bagong mga tao diyan sa mga committee na yan. Nakita nyo yung committee ng Blue Ribbon Committee, inilagay ulit sino? Inilagay ulit si Erwin Tulfo. Nag-step down na nga si Erwin Tulfo so kung talagang kinikilala ninyo ayon sa batas yung ginawa ninyo noong June 11 at yung pagtatalaga ninyo kay Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, nagbitiw na siya, bakit hindi na lang ninyo pinanatili yun? Ibig sabihin, alam nyo na mali yung ginawa nyo, alam nyo na kasalanan yan, at alam nyo na someday it will come bite you in the ass. Kaya, ayan, ginawa nyo ng legal ngayon. Ano ba sabi ni Cayetano? Hindi ako pwedeng mag-concede sa hindi tama yung sistema. Yung sa labag sa batas, hindi ako pwedeng sumang-ayon diyan. Basta labag sa batas, hindi ako sasang-ayon diyan. Pero, sabi niya, pero kung makakabuo kayo ng 13, bababa ako kagad. Hindi naman ako kapit toko sa kapangyarihan Pero at least na-expose ko kayo kung anong klaseng mga politiko kayo at kung sino ang may hawak sa mga liig ninyo. Ipinakita nyo lang na talagang mga aso kayo ni Bongbong Marcos at nagpa-pressure kayo kay Bongbong Marcos at sa ombudsman. At dahil nagpa-pressure kayo sa ombudsman, ibig sabihin, totoo yung mga akusasyon sa inyo na mga magnanakaw kayo. Yon ang pinakamasaklap Alam na ng tao ngayon kung sino yung mga magnanakaw. Alam na ng tao ngayon kung sino yung mga hudas. At alam na ng tao ngayon kung sino yung mga politiko na ipagkakanuno nila yung kapwa nila, huhudasin nila yung kapwa nila, isasakripisyo nila ang prinsipyo nila para lang mailigtas yung kanilang mga pangalan, hindi sila makulong sa kanilang mga pagnanakaw. Kilala ninyo kung sino yung mga senador na yan. Sabi ko nga sa inyo, napaka-importante sa Senado, sa isang senador na malinis ang kanyang reputasyon at ang kanyang imahe. Bakit? Kasi nga, ang isang senador, binoboto yan ng buong Pilipinas. At napaka-importante sa kanila noong popularity. Napakahirap kung ikaw ay isang senador at tatakbo kang senador sa 2028. Tapos, ang reputasyon mo ay tae. Dahil sigurado yun ang maiisip ng tao, tae ka. Kung tae ka, dahil ang Senado ay popularity ang labanan dyan, hindi na yan patalinuhan. Hindi patalinuhan yan, popularity ang labanan dyan. Kung sino yung pinakasikat, pinakakilala, yun ang nag-stay sa utak ng mga Pilipino at yun yung kanilang ibonoboto. Papaano yan? Inilabas mo ang iyong baraha. Ipinakita mo na magnanakaw ka, kawatan ka. Ipinakita mo na wala kang bayag, hindi mo kayang tumayo sa prinsipyo mo. Kasi kung talagang hindi kayo nagnakaw sa bayang Pilipinas, hindi kayo matatakot. Tingnan nyo si Jinggoy. Tingnan nyo si Jinggoy, tingnan nyo si Bong Revilla. Kahit na paulit-ulit silang pinupolitika. Paulit-ulit mo silang ipakulong. Anong ginawa nung dalawa? Hinarap pa din nila. Hawag kayo ng tawag ng bakla kay ganito, kay ganyan mas bakla pa pala kayo Ang pinakamasaklap nito, mga kampon pa kayo ng mga may simbahan pa kayo. Nangangaral kayo sa tao ng kabutihan, nangangaral kayo sa tao ng prinsipyo, nangangaral kayo sa tao ng 10 utos ng Diyos, wag magnakaw, magnanakaw ka pala. Utang ina mo ka. Ayan ang problema natin ngayon.
So papaano nyo ngayon na may malilinis yung inyong mga pangalan? Ayan, mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.